Hello everyone, sa muli ay samahan po ninyo ako sa ating pag-aaral ngayon. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. At inaanyayahan ko rin po kayo na mag-visit sa aking Facebook page at mag-follow. Salamat po ng marami sa inyo. Welcome po mga kapatid sa ating Devotional Bible Study. Day 18 na po tayo. At yung pag-uusapan po natin ngayon ay nasa libro ni Daniel. So yung ating teksto, Daniel 6:16. Ang sabi po dito, dahil dito, inuutos ni Haring Dario na ihulog si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos na buong katapatan mong pinaglilingkuran. Now mga kapatid, tingnan muna natin yung konteksto, ang kwento sa pangyayaring ito. Ang konteksto nito mga kapatid ay inakusahan po si Daniel ng mga taong kalaban niya o kasama niya sa palasyo bilang paglabag sa batas. Kaya pinilit ang hari na dapat si Daniel na parusahan ng kamatayan kahit labag sa kalooban ng hari. Tingnan po natin sa verse 11 and 16. Basahin po natin Daniel 6. Ngunit binabantayan pala siya ng kanyang mga kaaway. Yan, si Daniel binantayan ng kaaway nang makita siyang nananalangin. So ganun lang kasimple yung kasalanan ni Daniel sa mata ng kanyang kalaban o kaaway. Nananalangin lang si Daniel. And verse 12, siya'y kanilang isinumbong sa hari at sinabing, hindi po ba't pinagtibay ninyo ang isang kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sinumang Diyos o tao liban sa inyo at ihahagis sa kulungan ng mga leon ang sinumang lumabag dito? Sumagot ang hari, ang kautusan ng Media at Persia ay hindi mababago ni mapapawalang bisa. Verse 13, sinabi nila, mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga dinalang bihag mula sa Huda ay lumabag sa inyong kautusan at 3 bisis pa po kung manalangin araw-araw. So big deal po sa kanila ang pananalangin ni Daniel. Nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong inisip kung paano mailigtas si Daniel. So may malasakit po. Ayaw po ni Haring Dario na mapahamak si Daniel. Ngunit dahil may kasulatan siya, may nilagdaan siya na batas, kailangang matupad yon. Verse 15, nang magkaroon muli ng pagkakataon ang mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, alalahanin ninyo mahal na hari, na batas sa Media at Persia na hindi maaring baguhin ang alinmang kautusan na pinagtibay ng hari. Verse 16, dahil dito, inuutos ni Haring Dario na ihulog si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos na buong katapatan mong pinaglilingkuran. Now, mga kapatid, nakita po natin, maliwanag na po sa atin ang buong story or konteksto ng ating pag-uusap ngayon. Now, ang ating topic na tatalakayin, ang Diyos sa panahong tayo ay nakaramdam ng takot at pangamba. Ano po ang mauunawaan natin sa Diyos sa panahong tayo ay nakaramdam ng takot at pangamba? Mayroon po tayong 4 na katotohanan ang mauunawaan natin sa Diyos sa panahong tayo ay nakaramdam ng takot at pangamba. Ang una po, kaya niyang patahimikin o pakalmahin ang mga delikadong sitwasyon. Alam niyo mga kapatid, dahil sa batas na pinagtibay ng hari, wala siyang magawa kundi ipatupad. Kaya sa kaso ni Daniel, siya ay ipinatapon sa kulungan ng leon at tinakpang mabuti. So, hindi makakalabas dyan si Daniel. Kaya masasabi kong ito ang napakadelikadong sitwasyon ni Daniel. Naniniwala akong nakaramdam ng takot at pangamba si Daniel sapagkat kaharap niya ang leon. Pero naramdaman niyang mapayapa ang sitwasyon dahil hindi siya inatake o nilapa. Basahin natin sa verse 18 and 22, ang hari naman ay umuwi sa palasyo
Matapos na ipalagay si Daniel doon sa kulungan ng leon, umuwi na yung hari. Kaya ang sabi, ngunit magdamag itong hindi makatulog. Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw rin niyang paaliw. Kinabukasan, maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay, iniligtas ka ba niya sa mga leon? Sumagot si Daniel, mabuhay ang hari. Wala pong nangyari sa akin, sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. Now mga kapatid, kumusta po ang sitwasyon mo ngayon? Nasa delikadong sitwasyon ka ba tulad ni Daniel? May mga nagbabanta ba sa iyo? Nasa lugar ka ba na delikado? Nasa teritoryo ka ba ng mga terorista? Nasa bakbakan ka ba at kaharap mo ang maraming kalaban? Hindi maiwasang matakot at mangamba. Ngunit kaya ng Diyos patahimikin o pakalmahin ang mga delikadong sitwasyon. Tiwala lang po tayo sa ating Diyos. So ano po ang maunawaan natin sa Diyos sa panahong tayo ay nakaramdam ng takot at pangamba? Kaya niyang patahimikin o pakalmahin ang mga delikadong sitwasyon. Number 2, kaya niyang hadlangan ang pag-atake ng ating mga kinatatakutan at pinangangambahan. Ang nature po mga kapatid ng leon, pag nakakita po sila ng tao, hindi sila magdadalawang isip na lapain o kainin ang tao. Ngunit kapansin-pansin, hindi nilapa si Daniel na parabang alaga niya at sanay sa kanya yung leon. Dahil ito mga kapatid sa pagkilos ng Diyos. Sinabi sa Daniel 6:23, dahil dito, labis na nagalak ang hari at iniutos na iahon si Daniel mula sa kulungan ng mga leon. Nang siya'y maiahon na, wala silang nakita kahit man lang bahagyang galos sa katawan ni Daniel sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos. Now mga kapatid, aminin man natin at sa hindi, marami tayong mga bagay na kinatatakutan at pinangangambahan. Takot tayong magkasakit. Takot po tayong magkaroon ng cancer or high blood, diabetes, tumor, at iba pa. Takot tayong maaksidente. Takot po tayong maambush, matrap ng kalaban. Takot tayo sa mga kalamidad. Tulad po ni Daniel. Anytime pwede na siyang mamatay. Pero pinigil ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga anghel. Kaya mga kapatid, ang Diyos ni Daniel at Diyos natin ngayon ay iisa lang. Kaya niya ring magpadala ng mga anghel para pigilan, hadlangan ang mga pag-atake ng ating mga kinatatakutan at pinangangambahan. Kaya lakasan po natin ang ating pananalig o pagtitiwala sa ating Diyos. So ano po ang maunawaan natin sa Diyos sa panahong tayo ay nakaramdam ng takot at pangamba? Pangalawa, kaya niyang hadlangan ang pag-atake ng ating kinatatakutan at pinangangambahan. Pangatlo, kaya niyang ibigay sa atin ang panibagong pag-asa na sa pag-aakala natin tapos na at wala na tayong magagawa pa. Sa kakayahan po ni Daniel, aminado siyang wala siyang laban sa puwersa po ng leon. Kaya kahit anong gawin niya, hindi na siya matutulungan ng sinuman dahil ipapalapa pa nga siya. At kahit ang kanyang sarili ay hindi niya kayang iligtas laban sa mga mababangis. Kaya kung ikaw, si Daniel, sa tingin mo ay may nakita ka pa bang liwanag o pag-asa? Malamang, hopeless na si Daniel mga kapatid. Tatanggapin na lang niyang mamamatay na siya sa panahong iyon. Ngunit, laking gulat ni Daniel sapagkat nakakita siya ng bagong pag-asa na akala niya tapos na ang buhay niya. Pero nagkamali siya sapagkat nakalipas na ang araw, buhay pa siya at walang nangyaring masama sa kanya. Ayon po sa verse 19 to 22, kinabukasan, kita nyo, kinabukasan, maagang nagbangon ang hari
at nagmadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay. Iniligtas ka ba niya sa mga leon? Sumagot si Daniel, mabuhay ang hari. So, ibig sabihin buhay. Buhay si Daniel, mga kapatid. Wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. Kaya mga kapatid, huwag lang tayong masiraan ng loob o mawalan ng pag-asa. Dahil ang wala na sa atin, ang hindi natin kaya, ang ubos na sa atin, ang enough na sa atin, ay may magagawa pa sa Diyos. Kayang-kaya ng Diyos na tayo ay bigyan muli ng liwanag ng pag-asa. Kaya kapit lang tayo sa Diyos at buong pusong maglingkod tulad ni Daniel. So ano po ang maunawaan natin sa Diyos sa panahong tayo ay nakaramdam ng takot at pangamba? Pangatlo, kaya niyang ibigay sa atin ang panibagong pag-asa na sa pag-aakala natin tapos na at wala na tayong magagawa. Pang-apat, kaya niyang ipahiya ang mga taong may balak sa ating tayo ay mapunta sa kasamaan. Kaya mga kapatid, kung ating tingnan ang pangyayari sa sitwasyon ni Daniel, ang mga taong inakusahan siya at gusto siyang ipapatay ay napahiya lahat dahil sa pagkilos ng Diyos sa buhay ni Daniel. Walang nangyaring masama sa buhay ni Daniel. Ang nalagay tuloy sa panganib at sa kapahamakan ay yung mga taong nag-akusa sa kanya. Tingnan po natin sa Daniel 6:23 hanggang 24. Dahil dito labis na nagalak ang hari at inuutos na iahon si Daniel mula sa kulungan ng mga leon. Nang siya'y maiahon na, wala siyang nakita kahit man lang bahagyang galos sa katawan ni Daniel sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos. So, maunawaan natin dito na talagang sa loob ng kulungan ng leon siguro ang bait-bait ng leon kasi walang galos si Daniel. Di ba? Pero ito po ang nangyari sa mga gustong magpapatay sa kanya. Dito po sa verse 24. Ang mga nagbintang kay Daniel ay ipinahulog ng hari sa kulungan ng mga leon, pati ang kanilang mga anak at asawa. Hindi pa sila halos sumayad sa kulungan, ay nilaba na sila ng mga leon. Ibig sabihin, wild ang leon. Mabangis. Pero kay Daniel, kahit isang galos, walang nangyaring masama sa kanya. Kaya mga kapatid, kayang baliktarin ng Diyos ang sitwasyon. Yung mga nagbigay sa atin ng takot, pangamba o mga problema ay mapupunta sa kanila tulad ng mga taong gustong mapahamak si Daniel. Kaya tuloy sa kanila nangyari. Nadamay pa ang mga asawa at mga anak dahil sila ang nilapa sa leon. Kaya mga kapatid ko, gumawa lang tayo ng tama. Mamuhay lang tayong may malalim na relasyon, ugnayan sa Diyos. Maging honest, maging faithful, maging unshakable po tayo sa ating Diyos. Anumang problema na ating kinakaharap ay ibabalik ng Diyos sa problema para siya ang magproblema at tayo ay pagtagumpayin sa mga sitwasyong nagdudulot ng takot at pangamba. Ano ang maunawaan natin sa Diyos sa panahong tayo ay nakaramdam ng takot at pangamba? Kaya niyang ipahiya ang mga taong may balak sa ating tayo ay mapunta sa kasamaan. Para po sa aking iiwan ng conclusion, mga kapatid, maraming beses tayong makaranas ng frustration, kalituhan ng isip, takot o pangamba, kahirapan at mga pag-uusig. Nakaramdam din tayo ng pag-aalala, pagkalungkot, depression, stress, tulad ng mga bagay-bagay na hindi natin inaasahan. May mga panahong ubos na tayo. Wala na tayong nakitang pamamaraan. Akala natin tapos at wala ng pag-asa. Ngunit ang Diyos ay nangusap sa atin sa story ni Daniel. Bunga ng kanyang katapatan sa Diyos, nakita niya ang kabutihan ng Diyos at kung paano siya iniligtas ng Diyos sa kamay ng mga mababangis na leon. Kaya mga kapatid,
Alam kong maraming leyon ang dumarating o ang dumating na sa ating mga buhay. Ngunit, magtiwala lang tayo sa kakayahan ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan at iiwanan. Mahal niya tayo at hindi niya tayo pababayaang tayo ay mapahamak, lalo na kung nais pa niya tayong manirahan dito sa mundong. Para po sa ating review, ang Diyos sa panahong tayo ay nakaramdam ng takot at pangamba. Ano ang maunawaan natin sa Diyos sa panahong tayo ay nakaramdam ng takot at pangamba? Mayroon po tayong 4 na katotohanan ang maunawaan natin sa Diyos sa panahong tayo ay nakaramdam ng takot at pangamba. Ang una, kaya niyang patahimikin o pakalmahin ang mga delikadong sitwasyon. Pangalawa, kaya niyang hadlangan ang pag-atake ng ating mga kinatatakutan at pinangangambahan. 3. Kaya niyang ibigay sa atin ang panibagong pag-asa na sa pag-aakala natin tapos na at wala na tayong magagawa pa. Pang-4, kaya niyang ipahiya ang mga taong may balak sa ating tayo ay mapunta sa kasamaan. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig. Pagpalain po kayo ng Diyos at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.